Nagsimula ang kwento sa tabi ng lawa habang ang ating bida ay nakitang hindi pamilyar ang paligid. Bigla niyang naalala na nagmamaneho siya gamit ang kanyang scooter nang biglang may bumagsak na vending machine sa kanyang harapan at bumangga ito sa kanya. Nagulat siya na buhay pa siya, ngunit hindi na siya makagalaw. Bigla niyang narinig ang boses nito na nag-aanyaya sa mga customer na gamitin siya at napagtanto niyang muling nagkatawang tao siya bilang isang vending machine. Nalaman natin na mahilig talaga siya sa vending machine, kaya nakakagulat na natuwa siya sa kanyang bagong anyo. Hinahangaan niya ang kanyang abot kayang mga produkto at makinis na disenyo, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang maaaring problema ang kanyang bagong anyo. Iniisip niya kung salamat ba sa Diyos kaya siya naging bagay na mahal niya, at nagpasya siyang tanggapin na lang ang mga bagay. Nasabi niya ang mga karaniwang bagay para sa isang vending machine, tulad ng maglagay ng barya at salamat sa pagbili. Inisip niya kung ano pa ang magagawa niya, sinusubukang intindihin ang kanyang bagong katawan. May nakita siyang ilang nakasulat at napagtanto niyang ito ang mga bagay na ibinibenta niya. Sa kasalukuyan, 2 bagay pa lang ang mayroon, mineral water at corn soup. May narinig siyang boses na nagsasabi sa kanya na maaari niyang palitan ang mga item sa pamamagitan ng paggastos ng mga puntos at nakita niyang mayroon siyang 1,000 puntos. Nalaman niya na ang mga puntos ay kino-convert mula sa pera na ginagamit upang punan muli o palitan ang mga produktong naibenta o kahit na makakuha ng karagdagang mga function. Pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, nalaman niya na ang mga puntos ay nagbibigay daan sa kanya upang mapanatili ang iba't ibang mga item sa iba't ibang temperatura. At nagagawa rin niyang magpainit ng mga frozen na pagkain. Sinuri niya kung ano pa ang mga item na mayroon siya at nalaman niyang mayroon siyang iba't ibang mga item na binibili niya mula sa mga vending machine noong siya ay nabubuhay pa. Nagpasya siyang subukang palitan ang kanyang item ng milk tea. Kaya, gumastos siya ng 10 puntos at lumitaw ang mga milk tea sa loob niya. Tila makakakuha siya ng 1 puntos sa bawat 100 yen. At habang natututo siya tungkol sa kanyang sarili, nalaman niyang hindi niya kailangan ng electricity para sa power, ngunit ginagamit niya ang kanyang mga puntos para sa kuryente. Gumagamit siya ng 1 punto bawat oras, na nangangahulugang gumagamit siya ng 24 na puntos bawat araw. Dahil mayroon pa siyang 970 puntos, maaari siyang mag-operate ng halos 1 buwan. Ngunit sa palagay niya ay hindi niya dapat sayangin ang kanyang mga puntos hanggat hindi siya nakakakuha ng mas matatag na kita. Ngunit napagtanto niyang nasa gitna siya ng kawalan. At pagkaraan ng 1 araw, nagsimula siyang magpanik, iniisip na siya ay mapapahamak dahil walang gagamit sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang higanteng palaka ang lumitaw. Lumapit ito sa kanya, ngunit nagulat ito sa kanyang boses na sumasalubong dito. Sinimulan siyang atakihin ng palaka gamit ang kanyang pamalo at bumababa ang kanyang durability. Nalaman niya na kung ang kanyang durability ay aabot sa 0, siya ay mababasag at magiging hindi magamit. Patuloy siyang inaatake ng palaka at nakita niyang mabilis na bumababa ang kanyang durability. Napansin niya na mayroong isang magic stat, kaya nagulat siya na may mahika sa mundong ito. Nagawa niyang ayusin ang kanyang durability gamit ang kanyang mga puntos, kaya naisip niyang maghintay na lang na magsawa ang palaka. Ngunit biglang tinawag ng palaka ang mga kaibigan nito. Nang makita ang palakol ng palaka, nagsimula siyang magpanik at sinubukan niyang maghanap ng isang function na magliligtas sa kanya, ngunit walang kapaki-pakinabang. Patuloy siyang binubugbog ng mga palaka, ngunit bigla niyang napansin na makakakuha siya ng isang pagpapala mula sa Diyos. Nagawa niyang pumili mula sa iba't ibang kakayahan. Kaya, nakuha niya ang barrier ability at nagawa niyang itulak ang mga palaka palayo. Akala niya'y wala siyang talo, ngunit mabilis na bumaba ang kanyang mga puntos habang patuloy siyang inaatake ng mga palaka. Kalaunan ay nagsawa ang mga palaka at nagawa niyang mabuhay. Ginamit niya ang kanyang mga puntos upang ayusin ang kanyang durability at nakita nating bumaba na lamang siya sa 311 puntos. Pagkalipas ng ilang araw, wala pa rin siyang naibebenta, ngunit biglang lumitaw ang isang babae. Noong una ay alerto siya, ngunit napansin niya kung paano siya nagugutom, sinasabing hindi siya angkop na maging mangangaso. Tila nangangaso siya sa mga palaka, ngunit wala siyang swerte. Napansin niya ang vending machine, ngunit hindi siya pamilyar sa kung ano ang magagawa nito. Nagulat siya nang marinig niya ang boses nito na sumasalubong sa kanya at sinasabing maglagay ng barya. Nagtaka ang babae kung anong uri ng mga barya ang kailangan nito. Sinubukan niya ang isang baryang tanso, ngunit hindi ito tinanggap, at nalaman niya na kailangan niyang makuha ang function ng conversion ng barya upang matanggap ito. Mabilis niyang natutunan ang kasanayan para sa 100 puntos, at nagbago ang kanyang mga presyo, na nagpapahintulot sa babae na mapagtanto na magkakahalaga ito sa kanya ng isang baryang pilak.
Sa tingin niya ay mahal ito, ngunit nagpa siya pa rin siyang subukan ito dahil gutom na siya. Natuwa ang lalaki na sa wakas ay mayroon na siyang unang benta. At pinili ng babae ang kanyang sopas. Kinuha niya ito mula sa kanya at nagulat siya na mainit pa rin ito. Tinikman niya ang sopas at natagpuan niya itong masarap, sinabing mas masarap ito kaysa sa anumang bagay na nasa paligid. Natuwa ang lalaki na may hatid ang kanyang kagalakan at nagtaka ang babae kung ano pa ang mayroon siya. Nasisiyahan din ang babae sa kanyang milk tea, at sa huli ay bumili siya ng ilang sopas na mais. Kaya, kumita ang lalaki ng humigit kumulang 6 na baryang pilak, na na-convert sa 60 puntos. Nakatulog ang dalaga sa tabi niya, ngunit pinrotektahan siya nito gamit ang kanyang barrier, na itinuturing siyang isang mahalagang customer. Nang magising ang dalaga, nagpasalamat siya sa kanya para sa lahat ng pagkain, at nagulat siya nang marinig ang boses nito. Inisip niya kung nakakapagsalita ba ito dahil may kilala siyang isang taong nag-imbento ng mga kagamitang may mahiwagang kapangyarihan. Kaya inisip niya kung ilang linya lang ang kaya nitong sabihin. Napansin niyang naiintindihan siya nito at nakaisip sila ng paraan para mag-usap kung saan babatiin niya ito para sumagot ng oo at magpasalamat para sumagot ng hindi. Nagpakilala siya bilang Lammis at sinimulan niyang subukang matuto ng higit patungkol sa kanya. Hindi niya masabi ang pangalan nito kaya nagpasya siyang tawagin nitong Boxo. Inisip niya kung nalulungkot ba ito at iminungkahi ng dalaga na ilipat ito. Pumayag siya sa dalaga at bigla siyang binuhat ng dalaga. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalakas ang dalaga, ngunit natuwa siyang sa wakas ay nakagalaw na. Tumalabas na si Lammis ay may biyaya ng kapangyarihan, na siyang dahilan ng kanyang matinding lakas. Nagpahinga siya pagkaraan ng ilang sandali, gusto pa niyang kumain ng sopas na mais, ngunit sa palagay niya ay hindi masyadong nakakabusog ang sopas. Kaya, nagpasya siyang maghanap ng iba para sa kanya. Nagulat si Lammis nang makitang kaya niyang palitan ang kanyang mga gamit, at nagpasya siyang subukan ito. Isa itong lata ng potato chips, at sa tingin niya ay talagang masarap ito, nakakain ng maraming lata. At nagawa niyang mabawi ang hanggang 320 puntos. Nakabalik sila sa nayon at nagtaka ang mga gwardya kung ano ang dala niya pabalik. Ipinaliwanag niya ito bilang isang mahiwagang kagamitan na maaaring magbigay ng mga gamit kapalit ng pera, sinasabing natagpuan niya ito sa tabi ng lawa. Inisip niya kung okay lang ba itong itago, at binanggit ng mga gwardya na normal lang para sa sinumang makahanap ng isang bagay sa isang dungeon na maging tunay na may-ari nito. At nagtaka si Boxo kung nasa isang dungeon sila, ngunit naisip niyang hindi ito posible dahil nakikita niya ang langit. Nagulat ang mga gwardya na nakakapagsalita siya, kaya naisip nilang maaari siyang ibenta sa mataas na presyo, ngunit sinabi ni Lammis na isasama niya siya upang makipagkita sa kanyang kaibigan. Sinubukan ng mga gwardya na bumili mula sa kanya at agad silang humanga, at sinubukan ang lahat ng kanyang mga gamit. Sinabihan nila si Lammis na isama siya paminsan-minsan at naisip ni Boxo na gumanda ang negosyo. Nakapasok sila sa loob ng nayon at napansin ni Lammis ang isang batang babae na binubuli. Inatake niya ang isa sa mga bandido, ngunit nakita natin na sa kabila ng kanyang lakas, nahihirapan siyang tamaan ang lalaki. Nagpasya ang mga lalaki na tumakas at hinanap ni Lammis ang babae. Pumunta si Lammis sa bahay tuluyan at sinugod siya ng kanyang kaibigang si Manami, natutuwa na bumalik ito ng walang pinsala. Tila naiwan si Lammis ng ibang mga mangangaso. Ngunit sinabi sa kanya ni Manami na tinulungan niya itong magkalat ng masasamang tsismis tungkol sa kanila. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Boxo at sa palagay niya ay nagdala si Lammis ng mas maraming basura, ngunit sinabi ni Lammis na napaka-mapapakinabangan nito. Habang inilalagay siya ni Lammis sa labas, alam ni Manami na gusto niyang pumunta sa ibabaw upang ipakita si Boxo sa kanyang kaibigan, ngunit iniisip ni Manami kung paano niya babayaran ang transfer circle. Sa kabila ng nakikita ang langit, tila nasa isang dungeon sila na tinatawag na Clearflow Lake. Tila kinakailangan ang isang transfer circle upang makaalis, ngunit tila nagastos na ni Lammis ang lahat ng kanyang pera sa mga gamit nito. Sinabihan ni Manami si Lammis na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kanyang inn, at umaasa siyang makakatulong din si Boxo sa pag-akit ng mga customer. Hindi nagtagal ay naakit ang mga tao sa kung gaano kasarap ang kanyang mga paninda, at nakapagbenta siya ng marami. Kinagabihan, dinala siya ni Lammis sa mga gwardya sa gate, ngunit kalaunan ay nagsawa na sila sa kanyang mga paninda. Kaya, naisip niya na panahon na para magdagdag siya ng ilang bagong paninda. Mukhang nakapagbenta na siya ng mahigit 400 na paninda, at ngayon ay mayroon na siyang mahigit 3,000 puntos. Bigla siyang lumiwanag, at nagulat ang gwardya nang makitang may bagong paninda. Nagkakahalaga ito ng 3 baryang pilak, ngunit nasa sabik ang gwardya na subukan ang isang bagong paninda.
Nagtaka sila kung paano ito kakainin, ngunit sa kabutihang palad ay may mga tagubilin sa lata. Ito pala ay nilaga, at humanga ang mga gwardya sa masarap na lasa, kaya gusto nilang bumili pa. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balita tungkol sa kanyang bagong paninda sa buong nayon, at tila naging patok ito. Ngunit sa araw, ginawa niya itong hindi available, para hindi siya makipagkompetensya sa negosyo ng restoran ng inn. Lumapit sa kanya ang batang babaeng iniligtas ni Miss, ngunit nagulat siya sa boses nito, kaya binato niya ito ng bato at tumakbo palayo. Nagpatuloy ang kanilang mga araw habang dinadala siya ni Miss sa mga gwardya sa gabi. Kinausap niya ito habang naglalakad at umaasa siyang makakapag-usap sila ng totoo balang araw, kaya naman kailangan nilang makausap ang kanyang kaibigan sa ibabaw. Natutuwa si Miss na natagpuan siya at naisip niya na hindi naman ganoon kasama ang muling pagkakatawang tao bilang isang vending machine. Kinabukasan, natakot si Boxo nang makaharap niya ang isang oso. Ngunit ang oso pala ay ang direktor ng asosasyon ng mga mangangaso. Humanga siya nang makita si Boxo at naroon siya upang humingi ng tulong sa kanila. Binanggit niya na plano nilang atakihin ang base ng mga halimaw na Palaka at gusto niyang sumama ang mga ito. Nagtaka si Miss kung bakit niya gustong dalhin si Boxo gayong hindi siya marunong lumaban, ngunit sinabi ng direktor na ang kanyang kakayahang magbigay ng mainit at handa ng kainin na pagkain ay napakahalaga para sa mga mangangaso at nangako siyang pananatilihin silang ligtas. Hindi masyadong sigurado si Miss, ngunit naisip ni Boxo na kung hindi nila papansinin ang mga halimaw na Palaka, maaring maging mapanganib ito para sa nayon. Kaya pumayag siyang pumunta. Umalis sila pagkalipas ng 3 araw at nalaman natin na tila panahon na ng pag-aanak para sa mga Palaka. Kaya mayroong hindi pangkaraniwang mataas na bilang ng mga ito at ayon sa direktor, sinisiguro nilang protektahan ang transfer circle sa kanilang nayon dahil ito ang susi sa pagpasok at paglabas sa dungeon. Bukod sa mga mangangaso mula sa nayon, mayroon ding isang grupo ng mga mangangaso na kilala bilang mga misfits na sumasali sa pagsalakay na ito, sabik na kumita ng pera. Nagpahinga ang mga mangangaso at inilapag ni Miss si Boxo. Nilapitan siya ng isa sa mga mangangaso na nagsabing huwag siyang masyadong mag-alala dahil naroon sila para protektahan sila. Interesado siyang makita si Boxo at ipinaliwanag ni Miss kung paano ito gamitin. Nagpa siya ang lalaki na subukan ito habang pumipili ng lemon tea at humanga siya sa packaging. Sinubukan ng lalaki ang inumin at nakita niyang masarap ito. Nagtaka siya kung saan nanggagaling ang lahat ng ito ngunit binanggit ni Miss na tila nire-refill lang ni Boxo ang kanyang sarili. Mas lalong naging interesado ang lalaki. Kaya tinawag niya ang kanyang bise-kapitan na si Filmina. Tinawag siya ng babae bilang Kapitan Kelroy at nagulat si Boxo nang malaman niyang siya ang boss. Tinawag ni Kelroy si Filmina na isang eksperto sa mga kagamitang mahika. Kaya tinanong niya ito kung may alam pa ba siya tungkol kay Boxo. Tiningnan niya ito, ngunit sa huli ay wala siyang naramdamang kapangyarihang mahika mula sa kanya, sinasabing parang isang bloke ng bakal lamang siya. Binanggit ni Kelroy kung paano niya mahiwagang pinupuno ang kanyang sarili, iniisip na ang mga bagay ay maaaring nagmumula sa ibang dimensyon, at iminungkahi ni Filmina na maaaring ito ang kapangyarihan ng isang biyaya, ngunit sa tingin niya ay malabong mangyari iyon. Inisip ni Kelroy na ito ay isang misteryo, ngunit nagpa siya na lamang siyang magpasalamat na naroon siya. Sinabi sa kanila ng direktor na magkakamping sila para sa gabing iyon, at naisip ni Boxo na oras na niya para sumikat. Pumila ang lahat para bumili sa kanya, at nakita nating nagdagdag siya ng cup noodles para sa ekspedisyong ito. Nagustuhan ng lahat ang masarap na pagkain at napansin ni Boxo ang isang babaeng tila malakas sa pagkain. Nakilala siya ni Miss at ipinakilala niya ang sarili bilang si Shui. Nang magdamag, sumama ang direktor sa kanila at sinabi niya kay Miss na ang lugar ng mga Palaka ay mga 3 oras ang layo. Binigyan niya ito ng pagpipilian na manatili sa kampo o sumama sa mga mangangaso sa battlefield. Ayos lang kay Miss na sumama dahil isa rin siyang mangangaso, ngunit nag-aalala siya para kay Boxo. Gayunpaman, sinabi ni Boxo na wala siyang pakialam, kaya pumayag din silang sumama sa laban. Kinabukasan, narating nila ang base ng mga Palaka, ngunit may makapal na ambon at naglalakad sila sa putik. Sinabihan sila ng direktor na umatake at nakita natin ang mga mangangaso na pinapabagsak ang mga Palaka. Sinabihan ni Kelroy ang kanyang koponan na makakatanggap sila ng dagdag na bayad kung mas marami silang mapapatay, kaya't sila ay nasiglahan. Gusto ni Miss na gawin ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit nag-aalala si Boxo para sa kanya dahil nahihirapan siyang itama ang kanyang mga atake. Biglang tumalon sa kanya ang isang Palaka, ngunit madali niya itong napatalsik palayo. Nagulat siya na nakatama siya at tila ang pagkakasandal kay Boxo ay nagbibigay sa kanya ng mas mahusay na balanse.
Nakita natin ang koponan ng misfits na natalo ang mga Polaka at ginamit ni Filmina ang mahika ng tubig upang patayin ang tatlo ng sabay-sabay. Ngunit mas maraming Polaka ang lumitaw at nagulat si Kilroy na napakarami. Nakita natin na napapaligiran sila at nagsimulang mag-alala si Boxo. Sumugod ang mga Polaka sa kanila at pinrotektahan ni Shui si Lamis. Ngunit biglang may isang Polaka na sumugod kay Shui. Naghanda si Lamis na protektahan siya, ngunit tinangay ng barrier ni Boxo ang Polaka. Nalilito ang mga batang babae na makita ang barrier, nagtataka kung ano ang nangyayari, ngunit natuwa si Boxo na pinrotektahan niya sila. Bumili siya ng isang bagong kakayahan sa halagang 1,000 puntos upang makatulong na mapalawak ang kanyang lugar ng paningin. Sinabihan siya ni Lamis na bantayan siya, at pinuri siya ni Kilroy sa kanyang lakas. Namula si Lamis nang marinig ito at binalaan siya ni Boxo na inaatake sila, ngunit masyado siyang nalilibang para marinig siya. Kaya, ginamit niya ulit ang kanyang harang para patalsikan sila. Nagulat si Kilroy nang makita ang barrier at sinabi ni Lamis na maaaring kapangyarihan iyon ni Boxo, na lalong nagpa-interes sa kanya ni Kilroy, ngunit naramdaman ni Boxo na maaaring mapanganib siya. Natalo nila ang lahat ng Polaka at sinabihan ni Kilroy ang kanyang koponan na putulin ang kanilang mga dila para mabayaran sila ng asosasyon. Sinabihan siya ni Filmina na tumulong, na sinasabing nakakadiri. Ngunit sinabi ni Kilroy na siya ang naging kapitan kaya hindi na niya kailangang harapin iyon, dahilan para tawagin siya ng kanyang koponan na isang malupit. Inisip nila kung ano ang susunod nilang gagawin, at iminungkahi ni Kilroy na maaari silang tumulong sa mga frontline. Ipinaalala sa kanya ni Filmina na ang kanilang trabaho ay protektahan sina Lamis at Boxo. Gusto ni Kilroy na kumita ng mas maraming pera, sinasabing maaari niya silang bigyan ng bonus, at iminungkahi ni Filmina na si Lamis ang magdedesisyon dito. Nagmakaawa si Kilroy kay Lamis na umalis, at masaya si Lamis na tulungan ang mga mangangaso sa mga frontline. Napatay nila ang ilang Polaka pa at may grupo ng mga mangangaso na nasugatan. Dinala sila ni Lamis sa kariton at naisip ni Boxo kung paano siya makakatulong. Nakaisip siya ng isang ideya at nagpasya siyang bigyan sila ng ilang inumin ng libre. Natuwa ang mga mangangaso na naroon siya at pinasalamatan ng direktor si Kilroy sa pagsagip sa kanila. Napansin ng direktor na doble ang bilang ng mga Polaka kaysa sa inaasahan at nagtaka si Lamis kung paano ito posible. Naisip ng direktor na nangangahulugan ito na lumitaw na ang hari ng Polaka at naisip ni Boxo kung gaano ito kalakas. Humingi ng tulong ang direktor kay Kilroy upang talunin ito at sinabihan niya si Lamis na manatili upang tumulong sa paggamot at pagpapakain sa mga sugatang mangangaso. Nang gabing iyon, tinawag si Lamis upang tulungan ang ilan sa iba pang mga mangangaso. Ngunit may isang lalaking may masamang intensyon na lumapit kay Boxo. Napagtanto ni Boxo na pera niya ang hinahanap niya, kaya binigyan niya ito ng libreng inumin. Ngunit habang sinusubukang agawin ito ng lalaki, sinunog niya ang kamay ng lalaki gamit ang mainit na sabaw. Tinawanan siya ni Boxo, ngunit naghanda ang lalaki na basagin siya. Gayunpaman, bumalik si Lamis sa tamang oras, at pinabagsak niya ito, at napigilan ang lalaki. May kaguluhan sa di kalayuan, at biglang lumitaw ang hari ng Polaka. Nagtaka ang mga mangangaso kung bakit ito naroon, at lahat sila ay nagsimulang magpanik. Kinarga ni Lamis si Boxo sa kariton, ngunit ang mga baboy ay masyadong natakot na gumalaw. Pinakawalan sila ni Lamis, at nagtaka ang mga mangangaso kung ano ang ginagawa niya, ngunit sinubukan ni Boxo na hilahin ang kariton gamit ang kanyang lakas. Iniisip ni Boxo kung ano ang dapat niyang gawin. Sa pag-iisip na ang kanyang barrier ay hindi sapat upang iligtas ang lahat, sinubukan niyang mag-isip ng paraan upang mapabagal ang halimaw. Tiningnan ang kanyang listahan ng mga item para sa mga ideya, nauwi siya sa pagbili ng Coke at naisip ni Lamis na mayroon siyang plano. Kinuha nila ang Coke at binili niya ang form change function, ginawa ang sarili niyang candy machine. Napuno siya ng Mentos at iniisip ni Lamis kung ano ang kailangan niyang gawin. Nahirapan siyang ipaliwanag ang kanyang plano dahil hindi siya makapagsalita ng maayos. Kaya paulit-ulit niya itong sinasabihan na maglagay ng barya. Hindi niya maintindihan ang sinusubukan niyang sabihin sa kanya at lumapit ang hari ng Polaka. Inisip ng mangangaso na baka nasiraan na siya ng bait. Ngunit alam ni Lamis na ginagawa ni Boxo ang lahat. Walang magagawa si Boxo, ngunit biglang nagising ang magnanakaw nang makita ang hari ng Polaka at hiniling niyang palayain siya, dahil ayaw niyang mamatay. Ngunit tinikom ng isang mangangaso ang kanyang bibig para patahimikin siya, ngunit nagsimula siyang mabulunan. Kaya, binigyan nila siya ng Coke, dahilan para sumabog siya. Nagbigay ito kay Lamis ng ideya, at nalaman niya ang plano ni Boxo.
Ipinaliwanag niya ito sa iba pang mga mangangaso, at ginamit nila ang coke para pasabugan ang Polaka sa mga mata nito. Nakabalik sina Kilroy at ang direktor sa tamang oras, at nagawa nilang patayin ang hari ng Polaka. Nagdiwang silang lahat, at humingi ng tawad ang direktor kay Lamis sa paglalagay sa kanya sa panganib, at nagpasalamat siya kay Bokso sa pagliligtas sa kanilang lahat, sinabi sa kanila na tapos na ang kanilang misyon. Habang pabalik sila, bigla nilang napansin na inatake ang nayon. Nagmamadaling bumalik si Lamis sa inn, ngunit tuluyan na itong nawasak, at nag-alala siya kay Manami. Gayunpaman, nagawa siyang pakalmayan ni Bokso, at naisip ni Lamis na maaaring lumikas si Manami papunta sa Hunters Association. Nakakita tayo ng isang higanteng ahas na may 2 ulo, na siyang responsable sa lahat ng pinsala, at natagpuan ni Lamis ang 2 gwardya. Nagtanong siya tungkol kay Manami at sa kanyang ina, at sinabi sa kanya ng mga gwardya na ligtas sila sa loob. Nakita natin na ang gusali ay mahusay na binabantayan dahil dito matatagpuan ang transfer circle. Malugod na tinanggap ni Manami si Lamis at masaya silang ligtas ang lahat. Naisip ni Bokso ang pagtulong sa mga tao at nagpasya siyang bigyan silang lahat ng libreng mga bagay para sa araw. Sa gabi, nalaman natin na ang ahas ay karaniwang natural na kaaway ng mga halimaw na Polaka. At nagulat si Bokso nang makita ang mga taga-nayon na nagluluto nito para sa pagkain. Napakahaba ng pila dahil namimigay siya ng mga libreng produkto at nakatutulong pa ito sa pag-akit ng mga bagong mukha. Sa tingin niya ay mas malaki ang kikitain niya sa kalaunan. At nakita natin na nagsimula na rin siyang magbenta ng alak. Medyo nalasing si Lamis, natuwa na naging maayos ang lahat. Natutuwa rin siyang makita ang lahat na nakapaligid sa kanya at sa tingin niya ay naging mahalagang bahagi na siya ng kanilang buhay. Kinabukasan, sinimula ng mga tao ang pagkukumpuni at si Bokso ay ipinuwesto sa asosasyon kung saan maraming tao sa paligid. Binisita siya ni Lamis, binanggit na binigyan siya ng direktor ng personal na kahilingan at ito ay para tumulong sa pag-alis ng mga guho. Dinala niya si Bokso sa inn at sinimulan niyang ilipat ang mga bato, at madaling nadurog ang mga ito. Napuno ang kanyang kariton at naghanda siyang dalhin ito sa tambakan ng basura, ngunit biglang lumitaw si Kilroy. Inalok niya ang lahat na bigyan ng ilan sa mga gamit ni Bokso. Natuwa si Lamis at sinubukan ni Kilroy na i-recruit siya sa kanyang team kasama si Bokso, ngunit agad siyang tumanggi. Umalis si Kilroy na tinanggihan at sinabi ni Lamis na masyado siyang abala sa pagtulong sa muling pagtatayo ng inn. Kinabukasan, binisita si Bokso ng isang babae at ng kanyang katulong. Nagtaka si Lamis kung sino sila at nagpakilala ang babae bilang si Akawi mula sa exchange house. Binanggit niya na naroon sila dahil tila kapos ang nayon sa mga baryang pilak. Inisip ni Lamis na marahil ay dahil lamang sa mga baryang pilak ang tinatanggap ni Bokso at hindi siya makapaniwala na binuking niya siya. Iminungkahi ni Akawi na makipagpalitan ng mga gintong barya para sa kanya, ngunit hindi ito nagawa ni Bokso dahil wala siyang function ng palitan. Iminungkahi ni Lamis na bumili na lang sila ng isang bagay gamit ang isang gintong barya at makukuha nila ang mga baryang pilak bilang sukli. Nauwi sila sa isang buong bol na puno ng mga baryang pilak, ngunit nakita ng magnanakaw ang kanilang palitan. Kalaunan, nakita natin ang isang matandang lalaki sa harap ni Bokso at nakita nating nagdagdag siya ng isang function ng lottery. Labis ang kalungkutan ng lalaki nang matalo siya, gusto niyang mag-ikot muli, ngunit sa huli ay kinaladkad siya ng kanyang asawa. Ang batang babae, si Shori, ay bumisita dala ang isang tambak ng mga bato upang manggulo, ngunit nabitawan niya ang lahat ng mga ito nang magulat siya sa boses nito, at siya ay tinangay ng ilang mga lalaki. Habang papalapit siya muli kinabukasan, nadismaya siya na wala ang kanyang ama. Napansin ni Bokso na nalulungkot siya, kaya binigyan siya nito ng libreng juice at nagpasalamat siya rito. Sa gabi, nakaset up si Bokso sa banyo at nakita natin na nagbibenta rin ito ng mga produktong pangkalinisan tulad ng shampoo at tila patok siya sa mga mabalahibong nilalang. Kinabukasan, bumalik ang matandang lalaki at sa pagkakataong ito ay kasama ang kanyang apo. Tinuruan niya ito tungkol sa lottery function at nasasabik ang batang babae na subukan. Sa katunayan, nanalo siya at hindi makapaniwala ang kanyang lolo. Nakatanggap siya ng isang item ng libre, ngunit ibinigay niya lang ito sa kanyang lolo para mapasaya ito, sinasabing nag-enjoy siya kasama ito. At tila pinlano ito ni Bokso para sa kanya. Kinabukasan, nilapitan ng direktor si Bokso. Nabalitaan niya na may kakayahan na si Bokso na magbalat kayo. Kaya, hiniling niya rito na magtago kung saan nagaganap ang maraming krimen para makatulong siyang matukoy ang salarin. Napadpad siya sa labas mismo ng harapan ng asosasyon. Nagtataka si Lamis kung saan siya nagpunta, ngunit ipinaalala ni Manami sa kanya na hinihiram siya ng direktor.
Kaya patuloy na tumulong si Lammis sa paligid ng asosasyon. Tahimik ang araw ni Boxo, ngunit nakita natin si Shory na naghahanap sa kanya. Nakasalubong niya si Lammis at napaisip siya kung pinag-isipan pa ba niya ang kanyang panukala. Gayunpaman, sinabi ni Lammis na hindi niya ibebenta si Boxo. Sinabi ni Shory na magkakaroon siya ng sapat na pera para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit tumanggi si Lammis, sinasabing si Boxo ay hindi mapapalitan. Iniisip ni Shory kung ano talaga si Boxo. Ngunit kahit si Lammis ay hindi sigurado. Sa tingin niya, dahil naiintindihan at natutugunan nito ang lahat, nakikita niya ito bilang ibang tao. At natutuwa si Boxo na marinig na ganito ang nararamdaman niya. Ipinahayag ni Shory na makukuha niya si Boxo sa anumang paraan. Ngunit umalis siya para sa araw na iyon, sinabihan si Lammis na alagaan siya hanggang sa dumating ang araw na iyon. Muling lumitaw si Boxo, at nagulat si Lammis nang makita siya, ngunit sinabi niya sa kanya na namimiss niya ito at nasasabik siyang ikwento sa kanya ang tungkol sa kanyang araw. Kinabukasan, nakita natin si Boxo habang ito ay pinapaandar sa isang kariton, ngunit lumabas na siya ay dinukot at nagtataka siya kung saan siya dinadala. Ilang oras bago nito, nakita natin si Boxo na nilapitan ng isang grupo ng mga lalaki. Sinabi nila sa kanya na sila ay kinuha ng direktor upang tumulong sa pagpapatibay ng mga pader. Kaya, sinabi nila sa kanya na gusto ng direktor na sumama siya sa kanila upang makatulong siya sa pagpapakain ng mga manggagawa. Napansin ni Boxo ang kahina-hinalang lalaking nagtangkang magnakaw sa kanya, ngunit naisip niya na maaari na siyang nagbago dahil nagtatrabaho siya para sa direktor. Pumayag siyang sumama sa kanila. Kaya isinakay siya ng mga lalaki sa kanilang kariton. Ngunit pagkatapos ng 8 oras, napagtanto niya kung ano talaga ang nangyayari. Inisip niya kung gaano kalayo ang kanilang nararating at kalaunan ay huminto sila upang magpahinga. Habang sila ay pinahinto, ginamit ni Boxo ang pagkakataong ito upang kunan ng litrato ang lahat ng kanilang mga mukha. Nilapitan siya ng magnanakaw at pinagbantaan siya ng lalaki na bigyan sila ng pagkain. Tumanggi si Boxo kaya sinaksak siya ng lalaki, dahilan para magtamo siya ng ilang pinsala. Ngunit pinagalitan ng amo ang magnanakaw, sinabihan siyang huwag sirain ang mga paninda. Sinabihan ng amo si Boxo na ibigay ang lahat ng kanyang pera, ngunit tumanggi si Boxo. Alam nilang kaya ni Boxo na ayusin ang kanyang sarili, kaya sinabihan ng amo ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Sinimulan siyang saktan ng mga lalaki, at kahit na hindi gaanong kalaki ang pinsala, naisip niya kung may magagawa ba siya tungkol dito. Nakatanggap siya ng abiso na maaari niyang palakasin ang kanyang katatagan sa pamamagitan ng paggastos ng 1,000 puntos at agad siyang pinatatag nito, na binabawasan ang pinsala mula sa mga pag-atake sa 0. Napansin ng amo na tila hindi nagkukumpuni si Boxo, nag-aalala siyang baka nasira nila ito, ngunit tiniyak sa kanya ng magnanakaw na maayos naman ang lahat. Binigyan sila ni Boxo ng ilang inumin at natuwa ang lalaki na gumagana pa rin siya. Sinubukan nilang lahat ang inumin, ngunit lumabas na nakakadiri ito dahil ito ang pinakamababang rating na inumin ni Boxo. Nakarating sila sa kanilang base sa gabi at dinala si Boxo sa loob. Sinabihan nila ang isang babae na tingnan siya, ngunit natakot sila habang papalapit ito, kaya't inihagis lang nila sa kanya ang mga tagubilin at mabilis na tumakbo palayo. Nagsimulang makipag-usap ang babae kay Boxo, at nag-isip siya kung dapat ba siyang sumagot ng tapat. Nagpakilala ang babae bilang si Hulumi, at nakilala siya ni Boxo bilang kaibigan ni Lammis. Isa siyang magic item engineer, at lumabas na dinukot din siya. Nagsimulang makipag-usap si Boxo sa kanya at agad siyang humanga nang makita ang isang magic item na nakakaintindi at nakakausap ng mga tao. Binasa niya ang mga tagubilin at hindi nagtagal ay nalaman niya kung paano ito makikipag-usap. Inihayag ni Hulumi na nag-eksperimento na siya sa pagbibigay ng katalinuhan sa tao sa mga magic item ngunit napagpasyahan na hindi ito posible sa kanilang teknolohiya. Kaya, naisip niya ang paglalagay ng kaluluwa ng tao sa isang bagay. Namangha si Boxo na nalaman niya ito at sinabi ni Hulumi na kailangan niya ng maiinom mula sa lahat ng kanyang pananabik. Binigyan siya ni Boxo ng isa sa kanyang mga milk tea at nasiyahan siya rito. Patuloy silang nag-uusap at kinumpirma ni Boxo na mayroon talaga siyang kaluluwa ng tao at may mga alaala ng kanyang nakaraan. Nagtaka si Hulumi kung bakit siya nangangailangan ng pera dahil ang mga normal na magic item ay hindi nangangailangan nito. Nagpasya si Boxo na ipakita sa kanya, na nag-transform sa kanyang ibang anyo, at napagtanto ni Hulumi na kailangan niyang gamitin ang pera upang makakuha ng karagdagang mga function. Nagtaka siya kung ano pa ang magagawa niya, kaya ipinakita niya sa kanya ang kanyang kasanayan sa barrier. Naisip niya na ito ay isang uri ng pader, ngunit hinayaan siya ni Boxo na dumaan.
At nagulat si Hulumi na maaari pa nga siyang gumamit ng blessing, ngunit humanga si Bokso na napakabilis niyang naayos ang lahat. Nakatulog si Hulumi, at nagtaka si Bokso kung napansin ba ng mga tao sa nayon na nawawala siya. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga bandido, na gustong makaganti kay Hulumi sa pananakot sa kanila. Ngunit biglang nagbagong anyo si Bokso, naging parang tagatinda ng magasin, at agad niyang naakit ang lalaki. Masyadong nag-ambala ang mga lalaki, at nagpasya silang lahat na bumalik sa kani-kanilang mga kwarto, sinasabing may aasikasuhin silang negosyo. Kinabukasan, isang lalaki ang pumasok para bigyan si Hulumi ng pagkain. Nadismaya si Hulumi nang makita ang isang tinapay, kaya nagpasya si Bokso na bigyan siya ng ilan sa kanyang pagkain. Binilinan niya ito ng lahat ng uri ng pagkain at sa tingin niya ay mas masarap pa ito kaysa sa isang restaurant. Busog na busog si Hulumi, ngunit pumasok ang amo dahil gusto niyang malaman kung ano ang kanyang nalaman. Ayaw makipagtulungan ni Hulumi, ngunit sinabi sa kanya ng amo na mayroon siyang 2 araw para malaman kung paano makukuha ang pera ni Bokso, kaya naisip ni Bokso na kailangan nilang makahanap ng paraan para makatakas bago iyon. Ipinagpatuloy ni Hulumi ang pagsusuri sa kanya, at nauubusan na sila ng oras. Naisip ni Bokso na gumawa ng pang-abala para bigyan si Hulumi ng pagkakataong makatakas. Ngunit seryosong kinausap siya ni Hulumi, sinabihan siyang huwag isipin ang pagsasakripisyo ng kanyang sarili dahil napapalibutan ang lugar ng mga halimaw. Kaya kahit makatakas siya, hindi siya makakaligtas. Napapagod siya, kaya't nagpahinga siya dito para sa gabing iyon. Ngunit iniisip ni Bokso kung ano ang gagawin tungkol sa kanilang deadline. Nang magdamag, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas, kaya mabilis niyang ginising si Hulumi. Napagtanto nila na may nagaganap na laban sa labas, at bigla nilang narinig ang boses ni Lammis. Nakita natin ang laban sa labas at tinawag ni Lammis si Bokso na sumugod papasok sa gusali. Nagulat si Hulumi na kaibigan ni Bokso si Lammis at naisip niya na dapat ay ayos lang sa kanila na maghintay na lang para mailigtas. Ngunit biglang naisip ni Hulumi na maaaring nasa problema sila dahil bukod sa pag-iimbak ng lahat ng kanilang ginto dito, mayroon ding mga pampasabog ang mga bandido. Nag-alala si Bokso nang marinig ito at ang ilan sa mga pampasabog ay sumabog, dahilan para bumagsak ang kisame. Ngunit pinoprotektahan sila ni Bokso gamit ang kanyang barrier. Inisip ni Hulumi kung kaya niyang panatilihin ang barrier magpakailanman, ngunit inamin niya na hindi niya kaya. Iniisip niya na makakaligtas siya sa pagkadurog dahil na-upgrade niya ang kanyang toughness, ngunit nag-aalala siya para kay Hulumi. Napagtanto ni Hulumi na ang kanyang kakayahan ay kailangang gumamit ng pera, kaya itinuro niya ang nakatagong ginto ng bandido. Pinadaan ito ni Bokso sa kanyang barrier at itinaas niya ang presyo ng lahat ng kanyang mga gamit habang idiniposito naman ni Hulumi ang lahat ng pera sa kanya. Nakakuha si Bokso ng napakaraming puntos at inisip niyang makakatagal siya hanggang sa mailigtas sila ni Lammis. Ngunit biglang natambo si Hulumi. Napagtanto ni Bokso na hindi siya makahinga dahil pinipigilan din ng kanyang barrier ang hangin na makapasok. Naisip niya kung ano ang magagawa niya at bigla siyang naging isang oxygen vending machine. Nakahinga na si Hulumi at natuwa si Bokso na siya ay vending machine fanatic noon. Alam niya na noong 1965 ay may mga oxygen vending machine dahil may mga alalahanin tungkol sa polusyon sa hangin. Inisip ni Hulumi na mahuhulog ang loob niya sa kanya kung lalaki siya at maging si Bokso ay nabighani sa kanya. Nakarating si Lammis sa kanila at labis siyang natuwa nang sa wakas ay natagpuan niya ito. Nakalusot siya sa barrier at nabangga siya ngunit umiyak siya sa pag-iisip na nawala niya ito. Niyakap niya ito, humingi ng tawad dahil hindi niya ito nabantayan, at natuwa rin ito na muling nagkita sila. Kalaunan ay napagtanto ni Lammis na naroon din si Hulumi, at natuwa si Hulumi na nakalabas sila ng ligtas. Nagtataka si Filmina kung bakit tumulong si Kelroy gayong wala namang perang involved. Sinabi ni Kelroy na mabait lang siyang tao, ngunit alam ni Filmina na sinusubukan niyang makakuha ng pabor mula kay Bokso, at sinabi ni Kelroy na makakamit nila ang kanilang pangarap sa anumang paraan na kinakailangan. Nakita natin si Lammis noong bata pa siya na ginagamit ang kanyang lakas upang manghuli ng isda kasama si Hulumi. Inisip ni Hulumi na matutuwa ang kanyang mga magulang, ngunit nalaman natin na napapahamak si Lammis dahil sa patuloy na pagbasag ng mga bagay sa bahay. Bigla siyang tumayo sa harap ni Bokso kung saan niya ito pinasalamatan sa pagliligtas sa kanya. Ngunit nakita natin na nananaginip lamang siya, sinasabihan itong huwag na siyang iwan muli. Sinabi ni Hulumi kay Bokso na pagkatapos siyang dukutin, patuloy siyang hinahanap ni Lammis at hindi man lang nakatulog. Binanggit niya ang kanilang nakaraan, at isiniwalat na ang kanilang nayon ay nawasak at nawala ang mga magulang ni Lammis. Sa kabila ng kanyang lakas, labis siyang natakot na gumawa ng kahit ano at ito ang naging pinakamalaking pagsisisi niya.
Nais ni Bokso na gawin ang lahat para tulungan siya at pinangarap niyang sila ay magkasama magpakailanman. Kinabukasan, nagpasya si Hulumi na manatili sa nayon at si Lammies ay umalis upang gumawa ng ilang trabaho. Sina Hulumi at Bokso ay nilapitan ng mga bodyguard ni Shui. Sinabi sa kanila ng lalaki na darating si Shui upang humiling sa kanila at umaasa siyang tatanggapin nila ang kahilingan. Nataranta ang mga lalaki nang marinig nilang papalapit si Shui kaya mabilis silang umalis. Nagpakilala si Shui kay Hulumi at humingi siya ng pabor. Inisip ni Hulumi kung ano ang gusto niya at ipinaliwanag ni Shui na mayroong isang pagtitipon ng mga pamilyang mangangalakal kung saan ipapakita nila ang kanilang mga pinakabagong magic item. Ang organizer ay ang kanyang karibal na si Kana at nagalit siya kahit na iniisip lang siya. Naisip ni Hulumi na parang interesante ito at sumang-ayon din si Bokso. Pumunta sila sa kaganapan at hinanap ni Bokso ang karibal ni Shui. Lumapit si Shui sa kanya at nagkunwari silang magkasundo. Sinuri ni Kana ang kompetisyon habang nakatingin kina Hulumi at Bokso, ngunit tiwala siyang mananalo siya. Nagsimula na ang mga presentasyon at nakita natin ang unang kalahok na nagpapakita ng kanyang pinakabagong imbensyon. Ipinakilala niya ito bilang isang mahiwagang sandata na kayang magbagong anyo. Naisip ni Hulumi na magandang ideya ito, ngunit lumabas na naglalagay lang siya ng iba't ibang mga kalakip sa isang patpat, at lahat ay nabigo. Pagkatapos ng ilang iba pang mga hindi magandang presentasyon, nagsimulang mainip si Hulumi, ngunit dumating na ang pagkakataon ni Kana. Inilantad ng kanyang inhinyero ang isang robot, na nagsasabing nagtagumpay siya sa isang pangarap na magbigay ng katalinuhan sa isang mahiwagang bagay. Nabigla si Hulumi, iniisip na baka may inilagay siyang kaluluwa ng isang tao sa loob ng robot. At napansin niya na ipinagbawal ito ng Magic Engineer Association dahil masyadong mapanganib, binanggit na isang buong bayan ang nawasak noon dahil dito. Hinangaan ng lahat ang robot dahil kaya nitong sumunod sa mga utos, ngunit bigla itong nagsimulang maging mabangis, gustong patayin ang lahat. Sinubukan ng lalaki na patayin ito, ngunit itinapon siya nito, habang sinisisi siya ng robot sa paggising dito. Inutusan ni Hulumi ang tauhan ni Shui na tumulong, ngunit lahat sila ay itinapon. Tumalon si Hulumi dito, tinarget ang mahiwagang selyo nito, at nagawa niyang patayin ito, humingi ng tawad sa kaluluwang ginamit. Biglang napagtanto ng karamihan kung sino si Hulumi, at nalaman natin na kilala siya bilang isang troublemaker. Inaangkin ni Hulumi na lahat ng kanyang mga insidente ay mula pa sa kanyang kabataan, at idineklara ni Shui ang kanyang tagumpay laban kay Kana. Pagkalipas ng ilang panahon, dumating ang taglamig at nakita natin ang lahat ng mga may-ari ng restoran sa bayan sa isang pagpupulong na pinangunahan ni Manami. Pinag-usapan nila ang pagdating ng isang sikat na chain restaurant at nag-alala sila tungkol sa pagbagsak ng negosyo. Isiniwalat ni Manami si Bokso bilang kanilang sikretong sandata at sinuhulan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay kay Lammies ng discount. Sa huli, nakita natin na nagbukas na ang restoran at mayroon silang malaking pila ng mga taong gustong pumasok. Sinubukan ni Lammies at Hulumi ang pagkain, ngunit nakita nilang medyo karaniwan lang ito, iniisip na hindi ito maihahambing sa pagkain ni Bokso. Iniisip ni Lammies na walang lasa ang pagkain, at iniisip naman ni Bokso na dahil hindi mura ang pampalasa sa mundong ito. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng ideya. Sa susunod na meeting ni Manami, naisip niya na kailangan nilang gumawa ng bagong menu para mailigtas ang kanilang mga customer. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga pinakabagong likha, at sinubukan ni Lammies at Hulumi ang pagkain. Nagbigay sila ng mga mungkahi kung paano ito mas pagbutihin habang nagbabago ang anyo ni Bokso, binibigyan sila ng isang sample ng kung ano ang dapat nitong lasa. Nagmadali ang lahat ng may-ari na humingi ng payo at na-inspire sila sa mga sample ni Bokso. Nakita natin na sa chain restaurant, lahat ng may-ari ay nagtayo ng mga food stall sa labas na nag-aalok ng kanilang mga bagong putahe at sinimulan nilang akitin ang mga taong nakapila. Namangha ang mga tao sa lahat ng mga bagong pagkain na naging matagumpay at ang restaurant ay nalugi at nagsara. Habang nagdiriwang ang lahat ng may-ari, nilapitan ni Kilroy si Bokso. Sinubukan niyang imbitahan si Bokso sa isang kampanya, ngunit agad na tumanggi si Bokso. Ipinaalala ni Kilroy sa kanya kung paano siya tumulong noong siya ay dinukot, at naisip ni Bokso na baguhin ang kanyang isip, ngunit sinabihan siya ni Kilroy na pag-usapan ito kay Lammies. Naisip ni Hulumi na karamihan sa mga tao ay gugustuhin ang pagkakataong sumali sa grupo ni Kilroy at iniisip niya kung ano ang gusto ni Lammies. Sinabi ni Lammies na gusto niyang lumaban para lumakas siya, ngunit iniisip ni Hulumi kung naghihiganti ba siya at gusto siyang tulungan ni Bokso sa anumang paraan na magagawa niya, na nagiging isang flower machine, at pinasaya niya si Lammies. Naisip ni Bokso ang sinabi sa kanya ni Hulumi tungkol sa nakaraan ni Lammies.
At habang papalapit ang tagsibol, kung kailan magiging aktibo muli ang mga mangangaso, gusto niyang protektahan ito. Bigla siyang nilapitan ng isang babae, ngunit mabilis itong nagtago sa likuran niya habang papalapit ang mga gwardya. Kumuha ang gwardya ng nilaga at nagtataka ang kanyang kaibigan kung bakit pa rin niya kinakain ang parehong bagay, ngunit iginiit ng gwardya na ito ang paborito niya. Nalaman natin na gusto siya ng babae, ngunit nahihiya lang itong kumilos. Nagpasya si Boxo na tulungan siya, nag-transform sa isang bagong anyo at binigyan siya ng ilang gulay. Binigyan din niya ito ng maraming iba pang sangkap, at napagtanto niya na sinasabi nito sa kanya na lutuin ang paboritong nilaga ng lalaki. Nagpasalamat ang babae sa kanya at nalaman natin na nagkasama sila. Dumating ang tagsibol at tila nagkasundo sina Lamis at Boxo na sumama sa ekspedisyon ni Kelroy. Nalaman natin na susuriin nila ang mga halimaw na buwaya dahil isa sila sa 3 pangunahing faction ng mga halimaw sa kanilang lugar. At pagkatapos makitungo sa boss ng Polaka at sa kambal na ulo ng ahas, susuriin nila kung dumami rin ang mga halimaw na buwaya. Naghanda ang grupo para umalis at isiniwalat ni Hulami na aalis din siya, sinabing kinuha siya ng direktor para magsagawa ng isang ecology survey. Umalis na sila at natuwa si Kelroy na sa wakas ay nakaalis na sa bayan. Bigla silang inatake ng ilang halimaw na Polaka, ngunit madali silang nalabanan ng grupo. Gustong makisali ni Lamis at naisip niyang maghagis ng mga bato. Naisip ni Boxo na ang paghagis ay isang magandang paggamit ng kanyang lakas, kaya binigyan niya ito ng isang pinatibay na bote para ihagis. Binigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit tuluyan siyang sumablay. Huminto ang grupo para magpahinga at nasiyahan sila sa lahat ng pagkain ni Boxo. Natuwa sila na hindi na nila kailangang maghanap ng kanilang pagkain. Ipinakita ni Boxo ang kanyang bagong gamit, nagdagdag ng isang emergency box, at lumabas na naglalaman ito ng mga bahagi ng isang portable toilet. Naisip ng grupo na kamangha-mangha ito, at sinubukan ni Kelroy na angkinan ito dahil nakumbinsi niya si Boxo na sumali, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng grupo. Nagpatuloy sila at binanggit ni Kelroy na papasok sila sa teritoryo ng buwaya. Nagpasya siyang ipadala sina Aka at Shiro para mag-scout. Kaya umalis na sila habang naghihintay ang iba pang miyembro ng grupo. Pagbalik nila, iniulat nila na nakakita sila ng isang grupo ng humigit kumulang 30 buwaya. Binanggit ni Hulami na ang isang normal na grupo ay nasa pagitan ng 10 hanggang 50. At naisip ni Kelroy na dahil hindi naman sila ganoon karami, maaari na lang silang pabayaan. Ngunit binanggit ni Filmina na ang mga buwaya ay binibili ng mahal, kaya gusto niya silang tapusin. Pumayag si Kelroy at nagpasya silang magpahinga para sa gabi. Habang natutulog sila, nakita natin si Hulami na sinasabihan si Lamis na mag-ingat. Sana ay may magagawa siya para sa laban, binanggit na mahina ang mga buwaya sa lamig at biglang naging makinang pangyelo si Boxo. Nakakuha ng ideya si Hulami, iniisip kung gaano karaming yelo ang magagawa niya, at nakita natin si Boxo na nagtatapo ng yelo sa ilog. Kinabukasan, nakalabas ang lahat ng buwaya dahil sa lamig, at naisip ni Kelroy na ito na ang kanilang pagkakataon. Hiniling niya kay Filmina na lumikha ng hamog, ngunit sinabi nito na hindi niya kayang masakop ang ganito kalaking lugar. Inisip nila kung ano ang dapat nilang gawin, at naging isa pang makina si Boxo. Nagsimula siyang magtapo ng tuyong yelo sa ilog, at lumikha ito ng hamog sa buong lugar. Sinubukan ni Kelroy na muling kunin ang credit, ngunit sinabi ni Filmina na mas kapaki-pakinabang si Boxo kaysa sa kanya. Nalungkot si Kelroy sa pag-iisip na wala siyang silbi, ngunit sa huli ay nagtungo sila upang manghuli ng mga buwaya. Naiwan si Hulami kay Boxo at ipinaliwanag niya na ang tunay niyang misyon mula sa direktor ay ang imbestigahan ang mga paglitaw ng mga halimaw na boss. Ang mga ito ay nakatadhana na maging bihira, ngunit pagkatapos lumitaw ang dalawa sa kanila, napaisip siya kung may nangyayari. Biglang may malakas na kalabog at nagmamadaling bumalik ang grupo. Nakita natin si Lamis na walang malay at hinahabol sila ng boss na buwaya. Sinabihan ni Kelroy si Hulami na tumalon, ngunit ayaw niyang umalis kay Boxo. Gayunpaman, itinulak niya ito palayo gamit ang kanyang barrier, at hinawakan siya ni Kelroy. Nagbagong anyo si Boxo at nagsimulang magingay para makuha ang atensyon ng boss. Pinahusay niya ang kanyang tibay at katatagan, ngunit nabigla pa rin siya ng boss, at nawalan siya ng 1,000 puntos mula sa tama. Naisip ni Boxo na hindi sapat ang kanyang barrier. Gusto niyang protektahan ang grupo kaya nag-transform siyang muli, at binaril niya ang boss ng ilang fried chicken lunch. Sinimulan itong kainin ng boss kaya iluwa niya ang isang gabundok ng mga ito, ngunit kinain siya ng boss sa isang subo lang. Natagpuan ni Boxo ang sarili sa loob ng tiyan ng boss, at napansin niyang mabilis na nababawasan ang kanyang mga puntos.
Nag-transform siya bilang isang laundry dispenser, umaatake gamit ang mga Tide Pod, at nagsimula itong magbigay ng sakit sa tiyan ng boss. Alam ni Boxo na hindi ito sapat, kaya naging gas machine siya, at pinuno niya ng gas ang loob ng boss. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang heating mode at nag-summon siya ng lata sa kanyang microwave. Gamit ang ilang papel, ininit niya ang lahat ng ito at nagawa niyang magpasiklab. Pinaputok niya ito palabas ng kanyang barrier, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. At nakita natin na si Boxo na lang ang natitira. Naghulog ang boss ng isang espesyal na barya, ngunit habang kinukuha niya ito, biglang nahati ang lupa at nahulog si Boxo sa lupa. Habang nahuhulog siya, naisip niya kung ano ang magagawa niya. Nagbago siya bilang isang vending machine ng balon at sinimulan niyang palubuan ang mga lobo at napuno niya ang kanyang barrier ng mga lobo. Gayunpaman, hindi ito sapat upang mapabagal siya. Kaya, nagbago siya bilang isang vending machine na carton at naging mas magaan. Nalaman niyang mayroong isang malaking labyrinth sa ilalim niya at nagpasya siyang gamitin ang kanyang camera upang kumuha ng ilang mga larawan mula sa itaas. Nagawa niyang lumapag ng ligtas at napansin niya ang barya mula sa buwaya sa lupa. Hindi niya ito mapulot kaya naisip niyang mag-unlock ng ilang mga bagong function. Nagulat siya nang makitang mayroon siyang mahigit 1,000,000 puntos, at napagtanto niyang nakuha niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagtalo sa boss ng buwaya. Inisip niya kung ano ang magagawa niya sa 1,000,000 puntos, at nakita niyang mapapaangat niya ang kanyang ranggo sa vending machine. Itinaas niya ang kanyang ranggo sa 2, na nagpapataas ng ilan sa kanyang mga istatistika at nagbukas ng mas maraming opsyon para sa kanyang mga pagbabago. Nagbago siya bilang isang vacuum machine na makikita mo sa isang car wash, at nagawa niyang sipsipin ang barya ng boss. Ngunit nang suriin niya ito, tila wala itong ginagawa sa ngayon. Bigla siyang nagsimulang magkumislap ng pula at nakatanggap siya ng babala na ang oras ng kanyang pagbabago para sa araw ay malapit ng lumampas sa 2 oras. Mabilis siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo at nagulat siya na mayroon siyang ganoong limitasyon. Lumipas ang araw at wala pa siyang nakitang kahit isang tao na dumaan, ngunit ninanamnam niya ang kanyang oras sa ilalim ng araw, na nagpapakita na nagdagdag siya ng isang bagong function ng solar panel na nagbibigay daan sa kanya upang isave ang kanyang mga puntos kapag sumikat ang araw. Biglang may 4 na oso na nilalang na tumatakbo papunta sa kanya. Lumalabas na hinahabol sila ng mga halimaw na baboy at isa sa kanila ang nasugatan. Nagpasya si Boxo na tulungan sila gamit ang kanyang camouflage upang magtago. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang barrier upang magpaulan ng inumin sa mga baboy, tinamaan ang mga ito sa mukha at pinalayas sila. Nagtaka ang mga oso kung ano ang nangyari at mabilis na nagpakita si Boxo. Nagtaka sila kung sino siya, ngunit nang magsalita siya, natakot ang mga oso at umatras. Naisip ni Boxo na mayroon na lamang pag-asa, kaya mabilis siyang nag-transform bilang isang makina ng pagkain at naghagis ng isang kahon ng pritong manok. Hinangaan ng mga oso ang amoy, at napagtanto ng nagngangalang Suko na maaaring isa siyang kahon na nagbibenta ng pagkain, ngunit nag-alala ang pinuno, si Mikan, na baka isa itong bitag. Gayunpaman, hindi nila napigilan, at kinain ng nagngangalang Pel ang manok, dahil sa sarap nito. Nagmadali ang dalawa pa, bumili ng isa pang kahon, at nasiyahan din sila sa sarap nito. Hindi napigilan ni Mikan, kaya sumali rin siya at hindi siya makapaniwala sa sarap nito. Pagkatapos kumain ng isang buong bundok ng manok, naisip ni Pel na dapat na silang umuwi. Ngunit sinabi ni Mikan na wala pa silang nahanap na kayamanan. Gayunpaman, itinuro ni Suko si Boxo, dahil iniisip niyang siya ang pinakamagandang uri ng kayamanan, ngunit sinubukan ni Boxo na sabihin na hindi siya magiging pag-aari nila. Nabigla ang mga oso nang marinig nila siyang nagsasabi ng iba't ibang linya, at naisip nila kung naiintindihan ba talaga niya sila. Sinubukan ni Boxo na makipag-ugnayan sa kanila, ngunit sa huli, hindi ito maintindihan ni Mikan at inakala niyang mga walang kwentang linya lang ang sinasabi niya. Napagpasyahan nilang ibalik siya sa pasukan, ngunit masyadong mabigat siya para maigalaw nila. Naisip ni Boxo na gawing carton muli, ngunit naisip niyang matatakot sila dahil doon, kaya nagdagdag na lang siya ng mga gulong sa kanyang sarili. Itinulak siya ng mga oso, at lumapit sila sa lugar kung saan sila inatake ng mga demonyong baboy kanina. Nagpasya si Boxo na ipakita ang kanyang barrier, ngunit nagsimulang mataranta ang mga oso. Pinalabas niya sila sa kanyang barrier, ngunit nagsimula silang maghinala sa kanya. Sinubukan muli ni Boxo na makipag-usap sa kanila, gamit ang isang bagong function para magpakita ng teksto, ngunit hindi maintindihan ng mga oso ang wikang Hapon, kaya hindi nila ito mabasa. Naisip ng mga oso na dapat na lang nila siyang iwan. Ngunit mabilis na naghulog si Boxo ng mas maraming pritong manok, at madali nilang binago ang kanilang isip tungkol sa kanya.
Biglang sumugod ang mga demonyong baboy at naging gasolinahan si Boxo, ngunit napagtanto niyang hindi niya maigalaw ang kanyang nozzle. Gayunpaman, nayanig ang lupa at lumuwag ang nozzle, na nagbigay daan sa kanya upang maikalat ang kanyang gas, na naging dahilan upang madulas ang lahat ng mga baboy. Ngunit patuloy na nayanig ang lupa nang lumitaw ang isang napakalaking nagliliyab na kalansay. Nakilala ito ni Mikan bilang ang boss at sinabihan niya ang iba na tumakbo. Sumugod sila palayo kasama si Boxo at kinain ng boss ang mga baboy. Nakatakas sila at nauwi sila sa pagpapalipas ng gabi sa labyrinth. Habang natutulog ang mga oso, napansin ni Boxo ang ilang nagliliyab na bungo na papalapit. Gumawa siya ng pinakamalakas na ingay hanggat maaari at nagawa niyang gisingin ang mga oso. Sinabi ni Mika na kailangan nilang harapin ang mga ito o kung hindi ay maaari nilang tawagin ang boss. Nag-isip sila kung paano sila lalabanan at mabilis silang binigyan ni Boxo ng tubig. Nagbuhos ng tubig ang mga oso sa mga bungo at nagawa silang tapusin ni Mikan. Naisip ni Pal na kahanga-hanga si Boxo dahil tinulungan niya sila sa eksaktong kailangan nila. At naisip ni Boxo na ito na ang kanyang pagkakataon para makipag-usap sa kanila, ngunit sinabi ni Mikan na imahinasyon lamang niya ito, sinabing nagkataon lamang ito. Kinabukasan, nagpatuloy sila patungo sa pasukan, ngunit narinig nila ang isang laban na nagaganap sa unahan. Tumakbo si Kuro upang magmanman sa unahan, at bumalik siya upang sabihin sa kanila na ligtas na, sinabing nakita niya ang direktor pati na rin ang isang hindi pangkaraniwang malakas na babae. Nakita natin sila Miz habang tinatalo niya ang isang halimaw na baboy, na tinatawag si Boxo. Nakita niya itong papalapit at agad siyang sumugod upang yakapin ito. Nakita natin sina Hulami at ang grupo ni Kelroy na kasama niya at natuwa silang sa wakas ay natagpuan na siya. Binati ng mga oso ang direktor at nagpasalamat ang direktor sa pagliligtas kay Boxo. Nagtaka si Mikan kung sino si Boxo at ipinakilala ng direktor si Boxo bilang residente ng kanilang nayon. Nagtaka si Mikan kung paano naging residente ang isang mahiwagang bagay, ngunit ipinaliwanag ng direktor na naiintindihan sila ni Boxo. Nahirapan si Mika na paniwalaan, itinuro kung paano basta-basta nagsasabi ng mga random na linya si Boxo, ngunit ipinaliwanag nila Miss ang kanilang sistema ng komunikasyon, at nagulat ang mga oso nang malaman na naiintindihan niya sila sa buong oras. Nagawa nilang makalabas sa labyrinth, at isiniwalat ng direktor na mayroon silang pangalawang layunin bukod sa pagliligtas sa kanya, binanggit na nais ng grupo ni Kelroy na talunin ang boss ng kalansay. Ipinaliwanag ni Kelroy na ang bawat isa sa kanyang grupo ay may layunin at determinado silang makamit ang mga ito anuman ang mangyari. Ipinaliwanag niya ang alamat ng labyrinth kung saan sinasabi na kung maabot mo ang pinakamababang level at matugunan ang mga kinakailangan, maaari mong matupad ang anumang kahilingan. Nagtataka sila Miss tungkol sa kahilingan at naniniwala si Kelroy na ito ang barya na nahuhulog kapag natalo ang isang boss. Nagulat si Boxo nang marinig na napakahalaga ng kanyang barya at sinabi ni Kelroy na sa kanyang grupo ay mayroon silang 6 na kahilingan na gusto nilang makamit. Kasalukuyan silang may 3 barya at paikot-ikot sila sa iba't ibang lugar tuwing may naririnig silang boss na lumitaw. Alam ni Kelroy na nakakuha siya ng barya mula sa boss ng buwaya at iminungkahi niya na magtulungan, sinasabing posible pa nga itong maging tao. Natuwa sila Miss nang marinig ito at nagkasundo silang sumali sa grupo ni Kelroy, ngunit hindi sigurado si Boxo kung babalik ba ito sa pagiging tao. Naghanda sila para bumalik sa labyrinth at ipinakita sa kanila ng direktor ang isang mapa na dapat nilang paghandaan. Napansin ni Boxo na hindi ito tumpak at nagawa niyang ipakita ang mga larawang kinuha niya noong siya ay nahuhulog. Humanga ang direktor at nangako na bibigyan siya ng bonus pagbalik nila. Tumungo sila sa labyrinth at pinag-usapan nila ang plano upang talunin ang boss ng kalansay. Ibinunyag ng direktor ang isang bitag na natuklasan ng ilang ibang mga ngaso at plano nilang akitin ang boss sa hukay. Naisip ni Kelroy na malamang na hindi ito sapat upang mapatay ito at ang nagliliyab nitong katawan ay tutunawin ang anumang pag-atake na kanilang susubukan. Kaya, naisip niya na gamitin ang mahika ng tubig ni Filmina at ang tubig ni Boxo para punuin ang hukay, umaasang maapula ang apoy ng boss. Tinanong niya si Boxo kung makakagawa siya ng sapat na tubig, ngunit naisip ni Boxo na kung gagamitin lang niya ang kanyang mga bote ng tubig, maaaring abutin ng ilang araw bago mapuno. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng ideya, na naging isang pressure washing machine, at nakapaglabas siya ng mas maraming tubig. Humanga ang lahat, ngunit naisip ni Boxo ang limitado niyang oras ng pagbabago. Pagkatapos ng 2 araw, nag-spray si Boxo ng tubig bilang power washer sa loob ng 2 oras bawat araw at pinababayaan ang mga oso na maglagay ng mga bote ng tubig sa natitirang oras. Ibinaba si Mikan sa hukay para suriin ang antas ng tubig, ngunit tila nasipsip na ng lupa ang lahat ng tubig at wala nang natira.
Nawalan ng loob ang grupo, ngunit nakaisip si Boxo ng ibang plano, na naging isang ice machine, at sinimulan na lang niyang itapon ang yelo sa hukay. Sa gabi, tinanong nila Miss si Boxo kung may iniisip siya dahil napansin nito na kumukurap ang kanyang ilaw kapag nag-iisip siya. Tinanong niya ito kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa pagiging tao, ngunit hindi sigurado si Boxo. Gusto niyang makausap ito bilang isang tao, ngunit habang iniisip niya ang pagiging tao, nag-aalala siyang magiging walang silbi siya. Nakikita ng lahat na lubos siyang kapaki-pakinabang, ngunit iniisip niya na kung wala ang kanyang kapangyarihan sa vending machine, hindi na siya kakailanganin ng mga tao. Kaya, natatakot siya sa realidad na ito. Sinabi sa kanya ni Miss kung paano niya gustong makausap siya at magluto para sa kanya, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gustuing maging tao. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay handa na ang hukay. Inisip ni Hulemi kung sapat na ba ang yelo. Sa pag-iisip na maaaring agad na maalis ng apoy ng boss ang lahat, lumitaw ang boss at nagsimula itong lumapit sa kanila. Pinaandar ni Mikan ang bitag at agad na nahulog ang boss. Binalaan ni Hulemi ang lahat na mag-ingat sa singaw, ngunit walang lumalabas at itinuro ni Mikan na patay na ang apoy. Inisip ni Hulemi kung paano ito posible. At lumabas na pinuno pala ni Boxo ang hukay ng tuyong yelo, na siyang naging dahilan ng pagkapuno ng hukay ng carbon dioxide. At dahil hindi maaaring magliyab ang apoy ng walang oxygen, pinatay ang apoy nito. Nagsimulang maghagis ng mga bato ang grupo sa boss, ngunit naisip ni Mikan na hindi sapat ang pinsala, na nagmumungkahi na maghagis sila ng mas mabigat. Nagsimulang tumingin ang grupo ni Kelroy kay Boxo, iniisip na maaari nila siyang ihagis, ngunit tumanggi si Miss na gawin iyon. Inisip ni Kelroy na maaari silang tumalon pababa at talunin nito dahil wala na ang apoy nito, ngunit binalaan sila ni Boxo na huwag pumunta dahil hindi sila makakahinga. Ngunit nagsimulang umakyat ang boss at naisip ni Kelroy na wala silang ibang pagpipilian kundi tumalon. Nagsimulang magpanik si Boxo at bigla siyang nag-transform bilang isang magazine dispenser. Natarante si Miss at sa huli ay sinampal siya nito, dahilan para lumipad siya, ngunit nagpasalamat siya rito habang nag-transform ito sa kanyang pinakamabigat na anyo, na dinurog ang boss. Natalo ang boss at sinipsip ni Boxo ang isa pang barya ng boss. Ginamit niya ang kanyang mga lobo at ang kanyang curtain na anyo upang lumipad palabas ng hukay. Isinara ni Mikan ang bitag at ligtas na lumapag si Boxo. Sinabihan siya ni Miss na masyado siyang pabaya, ngunit natuwa lang si Boxo na ligtas ang lahat. Nagtanong si Kelroy tungkol sa barya ng boss at naghanda si Boxo na ibigay ito sa kanya, ngunit nauna itong kinuha ni Hulemi, sinabing ang barya ay tunay na pagmamay-ari ni Boxo. Pumayag si Kelroy at inalok niya itong bilhin sa halagang 100 gintong barya. Hindi makapaniwala si Boxo na nag-alok siya ng ganito kalaki at sa palagay niya ay hindi niya kailangan ng higit sa isa, kaya pumayag siyang ibenta ito kay Kelroy at bumalik ang grupo sa nayon. Huminto sila sa sangay ng Hunters Association malapit sa labyrinth at umalis ang grupo ni Kelroy gamit ang isang transfer circle, ngunit naiwan sina Miss at Hulemi dahil binigyan sila ng direktor ng misyon na suriin ang paligid ng labyrinth. Pumasok ang isang mangangaso na nagngangalang Miguel at agad na nabighani sa kanya ang lahat ng mga batang babae. Kahit si Miss ay naisip na isa siyang uri ng bayani at medyo nainggit si Boxo. Humingi siya ng mapa ng labyrinth at sinabi sa kanya ng mga batang babae na aabuti ng ilang araw bago siya mabigyan ng updated na mapa. Kaya, nagpasya siyang bumalik sa ibang pagkakataon. Sa gabi, nakita natin na si Miguel ay hindi ang bayaning iniisip ni Miss, at nalaman natin na pumunta lang siya sa labyrinth dahil narinig niyang kakaunti ang tao. Nakasalubong niya si Boxo, at lumabas na kinakabahan siya habang nakikipag-usap sa mga tao. Hindi niya alam kung bakit tinatitigan siya ng lahat, nakikitang nakakatakot ito, at nagulat si Boxo nang makitang ganito talaga siya. Nagsimula siyang magkaroon ng nervous breakdown at naawa si Boxo sa kanya, kaya binigyan niya ito ng inumin para kumalma. Kinabukasan, sinabi ni Miss kay Boxo na sasama si Miguel sa kanilang trabaho. Magkasama silang umalis, ngunit nang sinubukan ni Miss na kilalanin si Miguel, ang nagawa niya lang ay magpanggap na kalmado at sumang-ayon. Nang tanungin din siya ni Hulemi, kinabahan siya at sa huli ay tumakbo palayo para bantayan ang likuran. Naaawa si Boxo sa kanya, ngunit tila sinusubukan ni Miguel na pagbutihin ang kanyang kasanayan sa komunikasyon. Pagkatapos ng isang linggong paglalakbay, tila masama ang pakiramdam ni Miss. Nag-alala si Hulemi tungkol sa kanya, sinabihan siyang sumakay sa kariton, ngunit nagpasya si Miss na magpatuloy. Gayunpaman, bigla siyang nanghina, ngunit nasalo siya ni Miguel sa tamang oras. Huminto sila para magpahinga, at lumabas na oras ng buwan ng Red Days para kay Miss.
Inisip ni Boxo kung ano ang magagawa niya para makatulong, at naging tagapagbigay siya ng mga produktong pangkalinisan. Inisip ni Hulumi kung ano ang magagawa ng kanyang gamit, ngunit nang makita niya kung gaano ito kasipsip, napagtanto niya kung paano ito gamitin. Pagkatapos noon, naging washing machine pa si Boxo, at inasikaso niya ang lahat ng damit nila Miss. Pagkatapos ng 2 linggong paglalakbay ng magkasama, nagsimula ng makipag-ugnayan si Miguel sa grupo, sa wakas ay nakakain na siya kasama ang lahat. May naamoy si Mikon sa unahan, at sinabihan niya ang grupo na tumigil. Naramdaman din ito ni Pel, at nalaman niyang may isang grupo ng mga lalaki sa unahan. Kakaiba ito para kay Hulumi dahil dapat walang tao sa gitna ng kawalan. Kinabahan si Miguel nang marinig ito at sinabi niya sa grupo na malamang hinahabol siya ng mga lalaki, kaya naisip niyang umalis na lang para hindi siya magdulot ng gulo sa kanila, pero ayaw siyang paalisin nila Miss. Nagtaka si Hulumi kung bakit siya ang tina-target pero hindi masabi ni Miguel. Sinabi ni Hulumi sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan dahil mapoprotektahan sila ni Boxo. Ipinakita ni Boxo ang kanyang barrier at sinabihan siya ni Hulumi na subukan ito. Sinabihan siyang manatili kung maharangan ni Boxo ang kanyang atake. Pumayag si Miguel dito at naghanda siyang gawin ang lahat. Nagpakawala siya ng isang lightning dragon, ngunit napigilan ito ng barrier. Nagdulot ito ng 500 puntos na pinsala at nagulat si Boxo na ganoon kalakas. Iniisip na halos kasing lakas ito ng atake ng boss ng buwaya. Nagpatuloy sila sa paglalakad at naramdaman ni Miguel na may 3 swordsman at 2 magic user. Namangha sila Miss na nararamdaman niya sila mula sa malayo at nakita natin ang mga lalaking papalapit sa kanila. Inihayag ng pinuno na naroon sila para sa buhay ni Miguel at inisip niya kung sina Miss at Mikon ang kanyang mga kasama, ngunit sinabi ni Miguel na wala silang kaugnayan, sinabihan ang lalaki na hayaan na lang sila. Pumayag ang lalaki na huwag silang saktan kung hindi siya lalaban, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Miguel, kaya nagpasya siyang lumaban. Tumakbo palayo sina Miss at Mikon, inakit ang 2 gumagamit ng mahika. Umatake ang mga salamangkero, ngunit hinaranggan ito ni Boxo gamit ang kanyang barrier. Pagkatapos ay nag-transform siya sa kanyang washing mode at sinabuyan ni Miss ng tubig ang mga lalaki. Pagkatapos ay umatake siya gamit ang sabon, na bumulag sa kanilang paningin, at madali niya silang tinapos. Tumaban si Miguel sa pinuno, ngunit sa isang iglap, nagawa niya itong pabagsakin. Nagpasalamat si Miguel kay Miss para sa tulong nito at sinabihan niya silang kunin ang iba habang kumukuha siya ng impormasyon mula sa mga lalaki. Nang magsama-sama silang muli, hindi masabi ni Miguel kung bakit siya tina-target at naisip niya na masyadong mapanganib na patuloy na maglakbay ng magkasama. Kaya, naisip niya na panahon na para maghiwalay sila, ngunit iminungkahi ni Miss na sumali siya sa grupo ni Kelroy, sinabing wala silang pakialam sa nakaraan ng isang tao hanggat malakas ang mga ito. Pumayag si Miguel na makipag-ugnayan sa kanila, ngunit nang umalis siya, hindi niya kayang makipagkita pa sa mas maraming tao. Nakabalik ang grupo sa nayon, ngunit nang mag-check-in sila sa guild, nagulat ang clerk dahil inakala niyang nakabalik na si Boxo. Tumalabas na sa saradong chain restaurant, may ilang vending machine, ngunit nang subukan nila ito, isang tao lang pala ang nasa loob at nagbibenta lang sila ng pagkain mula sa restaurant. Hindi humanga sina Miss at Hulumi. At pagkatapos ng 1 linggong pagbabalik ni Boxo sa nayon, muling nagsara ang restaurant. Nagpulong muli si Manami kasama ang mga may-ari ng restaurant, at iminungkahi niya na magsagawa ng kompetisyon sa pagkain. Halos tapos na ang pagkukumpuni sa nayon. Kaya, sa palagay niya, ang paligsahan ay magiging isang magandang paraan upang makaakit ng mas maraming tao. Naisip ng ibang mga may-ari na magandang ideya ito at nagpasya silang idaos ito sa loob ng 2 linggo. Pero pagkalipas ng 1 linggo, nakita natin ang mga may-ari ng restaurant na humihingi ng tulong kay Boxo at nagtaka si Hulumi kung may problema ba sa paligsahan. Sinabi ni Manami na maayos naman ang lahat hanggang sa napagtanto nilang sasali si Shui at ang grupo ng mga oso at kilala silang lahat na matatakaw sa pagkain. Kaya, iniisip ng mga may-ari ng restaurant na malulugi sila sa pagpapatakbo ng kompetisyon. Iniisip nila Miss kung matutulungan sila ni Boxo at naisip niyang bigyan ng cola ang mga kalahok dahil mapupuno sila ng mga bula. Naisip nila Miss na baka magreklamo ang mga kalahok dahil magkakaroon ng kalamangan ang mga taong umiinom ng tubig. Nagpasya ang mga may-ari na ibenta ang inumin bago ang kaganapan sa mas mataas na presyo at pagkatapos ay sa araw ng paligsahan, ibibigay nila ito ng libre para mas malamang na magustuhan ito ng mga tao. Nagpapasalamat silang lahat kay Boxo para sa kanyang tulong at umaasa si Manami na patuloy siyang makakatulong kung sakaling magkaroon pa sila ng mga problema.
Sa araw ng kompetisyon, nakita natin na ang kaganapan ay nakaakit ng maraming manunood at isiniwalat ni Manami na napakaraming kalahok kaya kailangan nilang magkaroon ng dalawang paunang round kung saan ang nangungunang 5 sa bawat grupo ay lilipat sa finals. Ang unang grupo ng mga kalahok ay pumwesto at nakita natin ang grupo ng mga oso na nasa grupong ito. Sinabi sa kanila ni Manami na kailangan nilang tapusin ang lahat ng pagkain bago matapos ang oras. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, natapos na ng mga oso ang pagkuha ng 4 sa mga pwesto at isa sa mga mangangaso ang kumuha ng huling pwesto. Sa susunod na grupo ng mga kalahok, nakita natin si Shui at maging sila Miss ay sumusubok na. Sinimulan ni Manami ang round at tila medyo relax si Shui, ngunit nilantaka niya ang kanyang plato at siya ang unang natapos. Nagsimulang maubos ang oras, ngunit nakita natin na natapos nila Miss sa tamang oras. Lumipat sila sa finals at binuksan ni Boxo ang isang bagong anyo na tumutugtog ng musika bilang isang jukebox upang itakda ang mood. Naghanda ang mga kalahok para kumain at sinabi sa kanila ni Manami na kung sino ang kumain ng pinakamarami sa loob ng takdang oras ang siyang mananalo at makakakuha ng espesyal na premyo. Sinimulan nilang lahat ang pagkain at nakita natin si Shui na madaling nilantakan ang unang pagkain. Ang pangalawang pagkain ay isang fruit crepe, ngunit kinain niya ang lahat sa isang subo lang. Nahabol siya ng mga oso, ngunit masyadong mabilis siya, at nanalo siya sa kompetisyon. Ibinigay sa kanya ang kanyang premyo, ngunit nang buksan niya ito, nalaman niyang wala itong laman. Gayunpaman, isiniwalat ni Manami na ang premyo ay ang paggamit kay Boxo, at gagawin niya ang anumang gusto niya sa isang araw. Nagulat si Boxo nang marinig ito, ngunit nagmakaawa si Manami na sumang-ayon siya at tulungan siya. Kinabukasan, ipinagmalaki ni Shui kina Aka at Shiro ang kanyang premyo. Natuwa si Kelroy, iniisip na magagamit nila si Boxo sa Monster Hunt, ngunit sinabi ni Shui na wala siyang planong ibahagi siya, at mayroon siyang ibang plano. Tumungo sila sa orihinal na dungeon, at narating nila ang isang maliit na bahay. May mga batang lumabas upang salubungin siya, at ang kanyang master, si Mia, ay malugod siyang tinanggap muli. Ipinakita ni Shui si Boxo sa mga bata, at sinubukan nilang lahat ang kanyang pagkain. Natuwa si Boxo na makita ang kanilang mga ngiti, at naging makina pa siya ng lobo, binigyan silang lahat ng mga lobo. Pagkatapos nito, nakipaglaro sa kanila sila Miss, inisprayan sila ng tubig, at hinugasan ni Boxo ang kanilang mga labada pagkatapos. Sinabihan sila ni Shui na maligo habang naghihintay, ngunit nalaman nilang wala na silang mainit na tubig. Naisip ni Mia na kakailanganin nilang laktawan ang paliligo para sa araw na iyon, ngunit dumating si Boxo upang sumaklolo, at nagawa niyang punuin ito ng mainit na tubig. Sabay-sabay silang naligo ng nakaka-relax, at nagpasalamat si Mia kay Boxo para sa tulong nito. Sa gabi, kumain sila ng mas marami pang pagkain ni Boxo para sa hapunan, at natuwa sila Miss na nakapagpasaya sila ng napakaraming bata. Pagkatapos nilang matulog, nagpasalamat si Shui kay Boxo para sa lahat ng ginawa nito. Naisip niya na malamang magastos ang pagbibigay ng napakaraming pagkain, at nangako siyang hahanap ng paraan para mabayaran ito, ngunit sinabi ni Shui na hindi na kailangan. Nagpatuloy si Shui sa pag-uusap tungkol sa orihinal na dungeon, sinasabing ito ang unang lugar na dapat daanan ng lahat, at ang tanging paraan para makaalis ay ang makarating sa transfer circle. Maraming mga batang inabandona rito, at ipinahayag ni Shui na ang kanyang hangarin ay maging masaya ang lahat ng nandito. Samantala, nakakita tayo ng isang grupo ng mga lalaki na papalapit at tila naroon pagkatapos marinig si Boxo na makakagawa siya ng walang limitasyong pagkain. Naisip ni Boxo na gisingin ang lahat, ngunit nag-aalala siya na maaaring ilagay nito sa panganib ang mga bata. Kaya, nag-transform siya bilang kanyang dry ice machine, na lumikha ng hamog, na ikinatakot ng mga lalaki. At pagkatapos, gamit ang kanyang barrier, pinaulanan niya ng yelo ang mga lalaki, dahilan para tumakbo sila palayo. Kinaumagahan, ipinakita ni Boxo sa iba ang nangyari noong gabi, at nakilala sila ni Shui bilang mga dating mangangaso na may malapit na basement. Iniwan ni Mia si Shui para bantayan ang mga bata, at umalis siya para turuan ng leksyon ang mga lalaki. Inisip nila Miss kung magiging maayos ba siya ng mag-isa, ngunit napansin ni Shui na si Mia ay isang dalubhasang mangangaso, at maging si Kelroy ay natatakot sa kanya. Nagkita muli sila Miss at Kelroy, ngunit nataranta siya nang malaman niyang nagpaplano sila ng isang kampanya sa Dead Zone dahil ito ay isang lugar na puno ng lahat ng uri ng kalansay at halimaw, at nagulat si Boxo na makita siyang takot na takot. Tila masyadong takot sila Miss para pumunta. Kaya, nagtaka si Kelroy kung may iba pang paraan para makuha nila si Boxo. Nag-aalala si Filmina tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa mahabang kampanya habang hinahanap nila ang boss.
Ngunit biglang sinabi nila Miss na hindi siya bata, sinabing hindi siya natatakot, at pumayag siyang sumama sa kanila. Naghanda sila para umalis, ngunit napansin nila Miss na wala si Filmina sa kanila. Sinabi nila sa kanya na madali siyang matakot, kaya hindi siya sumama, at napagtanto nila Miss na niloko siya. Nakarating sila sa dead zone, at nakita nating abandonado na ang lahat ng gusali. Sinubukan nila Miss na panatilihing kalmado siya at nakarating sila sa inn. Natakot sila Miss nang makita ang larawan ng isang babae, ngunit nang lumitaw siya sa likuran niya, agad na nawala ng malay sila Miss. Dinala siya ni Kilroy sa isa sa mga silid at naroon si Boxo sa labas ng inn. Ikinwento pa ni Hulumi sa kanya kung paano mas madaling takutin sila Miss noong bata pa siya, at hindi siya makapaniwala na hindi pa tumatakas sila Miss. Sa gabi, may mga multo na lumilitaw, at napapaligiran si Boxo ng lahat ng uri ng halimaw, ngunit tila pag-alagala lang sila. Nagtayo siya ng barrier para kung sakali, at nagpasya siyang subukan ang kanyang mga gamit na pangtaboy sa mga undead. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paghagis ng asin sa mga ito, ngunit tila walang epekto. Kaya, nag-transform siya bilang isang makinang figuran, hinagis ang mga estatwa at iba pang mga bagay na pangrelihiyon sa mga nilalang, ngunit wala rin itong epekto. Kinaumagahan, tiningnan siya ni Hulumi, ngunit nagulat siya nang makita niya ang lahat ng kanyang mga gamit sa sahig, nagtataka kung ano ang nangyayari. Tumabas sina Shui at ang iba pa upang mag-explore, at umalis din si Kilroy upang maghanap ng karagdagang mga reinforcement. Nilapitan si Boxo ng innkeeper, at iniisip niya kung ano ang iniisip nito tungkol sa mga halimaw. Ipinaliwanag niya na naiinggit sila sa mga buhay, kaya hindi man lang nila siya inatake dahil isa lamang siyang bagay sa kanila. Nalungkot sila Miss dahil natatakot pa rin siya sa lugar, ngunit sinubukan ni Hulumi na pasayahin siya, sinasabing tutulungan niya siyang malampasan ang kanyang mga takot. Natuwa sila Miss sa ideya, ngunit nang sabihin sa kanya ni Hulumi na magsimula sa pamamagitan ng paglalakad sa paligid ng nayon, natakot siyang muli. Sinabihan siya ni Hulumi na bumili ng ilang potion sa tindahan, ngunit nang isama niya si Boxo, sinabihan siya ni Hulumi na kailangan niyang mag-isa. Pumayag sila Miss na patunayan ang sarili, ngunit nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, agad siyang tumakbo pabalik, niyakap si Boxo. Sinabi niya na ang trabaho niya ay buhatin ito, kaya iginiit niya na isama ito, at sa huli ay hinayaan siya ni Hulumi na isama ito. Sinubukan nila Miss ang kanyang makakaya, at napagtanto ni Boxo na sinusubukan niyang malampasan ang kanyang mga takot para lang magkasama sila. Gusto niya itong tulungan kaya gumawa siya ng amoy ng kape para ma-relax siya, at nagpatugtog siya ng musika para pakalmayan siya. Ipinakita niya ang kanyang bagong kumpiyansa sa iba. At sinabi ni Hulumi na handa na siya para sa susunod na hakbang, sinabihan siyang gawin ito nang wala si Boxo, ngunit agad siyang tumanggi. Bumalik si Kilroy, at nakita nating naibalik na niya ang grupo ng mga oso pati na rin si Miguel. Inisip ni Boxo kung makakausap ba niya ang isang malaking grupo, ngunit tila bumuti na ang kanyang kalagayan. May meeting ang grupo at ipinaalala ni Kilroy sa kanila na ang kanilang layunin ay talunin ang pinuno ng lugar, ang hari ng mga kaluluwa, na iminungkahi na lumabas sila upang hanapin ito sa araw. Magkasama silang naggalugad, ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali, napalibutan sila ng mga halimaw. Gayunpaman, handa na ang grupo at madali silang kayang harapin. Pagkalipas ng ilang araw pa, tila hindi pinansin ng mga halimaw si Boxo, ngunit biglang may lumapit sa kanya na isang batang zombie. Tila gusto ng bata ang kanyang pagkain. Kaya, binigyan niya ito ng inumin, ngunit kinagat lang ng bata ang bote dahil hindi niya ito mabuksan, ngunit nagawa niyang makalusot. Kinabukasan ng gabi, bumalik ang parehong batang lalaki, kaya binigyan siya ni Boxo ng isa pang inumin. Paulit-ulit siyang bumabalik gabi-gabi, at nagsimulang masiyahan si Boxo sa kanyang mga pagbisita. Isang gabi, habang nagkakamping sa labas habang naggalugad, iniisip ni Boxo kung kumusta na ang bata, ngunit natagpuan siya ng bata. Gayunpaman, nagbabantay sina Aka at Shiro at dinala ang bata. Nalungkot si Boxo tungkol dito, ngunit alam niyang hindi kasalanan ni Aka. Natuklasan nilang may dala siyang barya, at nagtaka sila kung may binibili ba siya. Pagkalipas ng ilang oras, nalaman na ng grupo kung nasaan ang boss. Sinimulan nilang pag-usapan ang kanilang estratehiya. Isiniwalat ni Kilroy na ang Soul King ay isang magic user na kayang gumamit ng iba't ibang elemento. Inisip ni Hulumi kung paano niya ito haharapin, ngunit naisip ni Kilroy na ang barrier ni Boxo ang magiging perpektong depensa laban sa mahika nito. Sumang-ayon si Boxo sa kanyang plano, at nag-toast silang lahat bago sila umalis. Umalis na ang grupo, at nilapitan nila ang kinaroroonan ng Soul King. Nagmanman sila mula sa malayo at nakita ang Soul King, ngunit mayroon ding hindi mabilang na mga halimaw sa kanilang daan.
Naisip ni Kilroy na kailangan nilang talunin ang mga ito bago labanan ang boss, ngunit naisip ni Shui na magiging mahirap labanan ang napakaraming tao. Nakakuha ng ideya si Boxo, na naging isang makinang panggasolina, at napaisip si Hulami kung ano ang sinusubukan niyang sabihin sa kanila. Nag-spray siya ng kaunting gas, sinuri ito, at hindi nagtagal ay napagtanto nila na ito ay nasusunog. Naghanda ang grupo para sa labanan, naghagis ng mga bote ng gas, natabunan ang lahat ng mga halimaw, at ang nagliliyab na mga bungo ay nagpasiklab sa lahat. Sumugod ang grupo gamit ang barrier ni Boxo, at dumiretso sila sa boss. Inatake sila ng Soul King gamit ang mahika ng kidlat, ngunit nakayanan ito ng barrier ni Boxo. Umatake sina Kilroy at Shui, ngunit lumikha ang Soul King ng mga pader na pumigil sa pag-atake, at pinaghiwalay pa ng mga pader ang grupo. Sina Lammis at Boxo ay mag-isa, ngunit sumugod si Lammis sa boss. Pinasabugan siya ng yelo ng Soul King, ngunit madali itong hinaranggan ni Boxo. Nagulat ang hari ng kaluluwa na mapipigilan nila ang kanyang mahika at sinubukan niyang gamitin ang hangin upang tangayin sila, ngunit nalabanan ito ni Lammis dahil sa kanyang basbas ng lakas. Sinubukan siyang ibaon ng boss, hinati ang lupa sa ilalim niya, at nagsimulang mahulog si Lammis, ngunit mabilis na nag-transform si Boxo bilang curtain, at nagawa ni Lammis na tumalon pabalik bago pa man magsara ang lupa. Naghanda ang hari ng kaluluwa na umatake muli, ngunit bigla siyang naantala ng isang palaso at nakita natin ang iba na tinutulak si Shui pataas sa pader. Sinamantala ni Lammis ang kanyang pagkakataon at ginamit niya si Boxo upang magpatama ng isang pangwakas na atake. Ipinagdiwang ng grupo ang kanilang tagumpay, ngunit nakita natin ang hari ng kaluluwa sa sahig, sinusumpa sila. Tinapakan siya ni Kilroy, naghahandang tapusin siya, ngunit biglang nagkaroon ng kadiliman mula sa langit nang bumagsak sa kanila ang isang itim na orb. Nataranta ang lahat at ang barrier ni Boxo ay nagtamo ng matinding pinsala, ngunit kalaunan ay tumigil ito. Bumalik sina Miguel at Kilroy, ngunit nang subukang damputin ni Kilroy ang kanyang sombrero, may mga baging na biglang lumitaw, kinuha ang mga labi ng hari ng kaluluwa at bumuo ng isang orb sa kalangitan. Natunaw ang orb at lumitaw ang isa pang halimaw na kalansay, ngunit tila alam nitong si Boxo ay mula sa ibang mundo. Nagtaka si Lammis kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang Netherlord. Sinuri niya ang barya ng Soul King, ngunit wala siyang nakitang gamit nito at itinapon na lang. Nagtaka si Lammis kung ano ang hinahanap niya, ngunit sinabi ng Netherlord na nangangaso lang siya, tulad ng pangangaso nila sa mga dungeon boss. Samantala, palihim na umalis si Miguel at bigla siyang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake, ngunit wala itong epekto at siya ay natangay ng hangin. Sumakay si Hulami sa karwahe, sinabihan silang lahat na tumakbo, at inihagis niya ang isang bote ng gas ni Boxo. Nagtaka ang Netherlord kung ano ang ginagawa niya, ngunit sinundan sila ni Shui gamit ang isang nagliliyab na palaso, na nagdulot ng pagsabog. Sinamantala ng grupo ang pagkakataon na tumakbo, ngunit pinasabog sila ng Netherlord at sinunggaban niya si Hulami, na kinikilala siyang isang banta. Sinunggaban din niya si Shui, at sinimulan niya silang kuryentihin pareho. Sumugod si Lammis sa kanila, ngunit huli na ang lahat nang ihulog sila ng Netherlord sa lupa. Labis na nalungkot si Lammis sa lugar, at sumugod siya, ngunit iniwasan ng Netherlord ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Nagtaka si Lammis kung ano ang dapat nilang gawin at nakaisip si Boxo ng isang plano, ngunit nag-aalala siya na baka hindi ito gumana. Gumanti ng atake ang Netherlord gamit ang kanyang mahika, ngunit napigilan ito ni Boxo sa tamang oras. Sinabi sa kanya ni Lammis na naniniwala siya sa kanya, na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Nagbagong anyo si Boxo bilang kanyang makina ng lobo, pinuno ang kanyang barrier ng mga lobo, ngunit sinabi sa kanila ng Netherlord na ito ay feudal habang pinapalakas nito ang kanyang ultimate technique. Pinaputok ni Boxo si Lammis mula sa kanyang barrier, ngunit ginamit niya ang kanyang mga lobo bilang pang-abala. Sinamantala ni Lammis ang pagkakataong ito at sinipa niya ang tungkod ng Netherlord, na nagawang basagin ito. Nagpa siya ang Netherlord na umatras at nawala siya sa mga ulap ng alikabok. Nagmadali si Lammis upang tingnan si Hulami, ipinaalala sa kanya ang kanilang pangako na mananatili silang magkasama. Tumayo muli si Kilroy at mabilis niyang tiningnan si Shui. Tumanggi siyang hayaan itong mamatay at sinubukan niyang bigyan siya ng CPR. Napagtanto ni Boxo na may pagkakataon silang iligtas at siya ay naging isang emergency defibrillator. Nalito sina Lammis at Kilroy sa kanyang bagong anyo, at naisip ni Boxo na wala ng oras para ipaliwanag kung paano ito gamitin. Kaya, mabilis niyang ginamit ang kanyang mga puntos upang matutunan ang kasanayang telekinesis, at sinimulan niya itong igalaw gamit ang kanyang isip. Ginamit din ni Boxo ang natitirang puntos niya upang mapalakas ang kanyang lock stat upang mapataas ang tsansa ng tagumpay,
at kinuryente niya si Hulumi upang pasiglahin ang puso nito. Nag-alala si Boxo na huli na siya, ngunit nagising din ito. Nailigtas din si Shui, at labis na natuwa si Kelroy. Nakabalik sila sa nayon at nagulat sa direktor. Nabanggit ng direktor na nababasa lamang niya ang tungkol sa Netherlord mula sa mga lumang talaan, ngunit naniniwala siyang isa ito sa mga general ng Demon Lord. Nag-alala si Boxo nang marinig ito, iniisip na mas malakas pa ang demonyong Panginoon. Bumalik sila Miss sa inn kung saan agad na sumugod si Manami sa kanya, iniisip kung ayos lang ba siya matapos makipaglaban sa isang halimaw na mas malakas pa sa isang dungeon boss. Kumalat ang balita tungkol sa engkwentro sa buong nayon at pinuri ng lahat ng tao si Boxo sa pagliligtas kina Hulumi at Shui. Samantala, nakita natin si Miguel habang nilalapitan siya ng mga oso. Iniisip nila kung ano ang susunod niyang planong gawin, at naisip ni Miguel kung paano siya natalo, ngunit nanumpa siyang lalakas pa upang maprotektahan niya ang kanyang mga kasama. Natuwa ang mga oso na marinig ito, at sinabi sa kanya ni Mika na tumatawag pa nga ang direktor ng suporta, kaya maraming iba pang mga mangangaso ang darating upang tumulong. Ngunit lalo lamang nitong kinabahan si Miguel dahil nahihirapan pa rin siyang makipag-usap sa mga bagong tao. Nakita natin si Kelroy na nagmumuni-muni sa engkwentro. Nabanggit niya na handa na niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang hiling. Ngunit matapos makita si Shui na nasa bingit ng kamatayan, hindi niya kayang tiisin ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Kaya sinimulan niyang pag-isipang muli ang kanyang layunin. Ngunit sinamahan siya ng iba pa niyang kasama na nagsasabing sarili nilang desisyon ang sumunod sa kanya. Kaya sinabihan nila siyang huwag mag-alala. Kinabukasan, nakita natin si Lamis na naglalakad kasama si Boxo. Ngunit nagtataka si Boxo kung saan sila pupunta. Sa huli, dinala niya ito pabalik sa lawa kung saan sila unang nagkita at pinag-isipan niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Nagpasalamat siya rito sa palagi niyang pagprotekta sa kanya. Ngunit naisip niya kung paano nasaktan ang mga tao sa kanilang huling laban. Gayunpaman, sinabihan siya ni Lamis na ituon ang pansin sa lahat ng kanyang nagawa at lahat ng ito ay salamat sa kanya kaya nakaligtas sina Shui at Hulumi. Naantig si Boxo sa kung gaano siya nag-aalala sa kanya at biglang lumitaw sina Shui at Hulumi. Nagtaka si Lamis kung ano ang ginagawa nila roon at biglang hinalikan ng dalawa si Boxo upang magpasalamat sa kanya. Nagsimulang matarante si Lamis ngunit sinabihan siya ni Hulumi na dapat din niya itong pasalamatan dahil siya ang nakatulong ng malaki sa kanya. Lumapit si Lamis kay Boxo ngunit nahiya siyang gawin ito. Gayunpaman, itinulak siya ni Shui at Helami papasok at nagkaroon siya ng sandali kasama si Boxo. Tumakbo si Lamis habang hinahabol si Hulumi at naiwan si Boxo na iniisip kung paano hindi naman ganoon kasama ang muling pagkakatawang tao niya bilang isang vending machine. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod.